innkeeper sa kwento ni Saint Dominic, hindi debate ang nagdala sa akin sa katotohanan. Pagmamahal, pasensya, at isang banal na paanyaya ang nagturo sa akin kung nasaan ang presensya ng totoong Diyos. Amang Santo Domingo, makapagbigay nawa kami ng pag-asa na hindi pa huli ang lahat at pwede pang magbagong buhay. Amen. Santo Domingo, nakabanal-banal, ilaw ka sa sandaigdigan, ipinag-iiwan. Iyong kadakilaan, halimbawa ng buhay, subukan ng buong Diyos, kabay namit ang lahat. Puso mong malinis tulad sa kristal, sa kalwalhatian ng langit kinintal. Amang Santo Domingo, nakabanal-banal, ilaw ka sa sandaigdigan, ipinag-iiwan. Iyong kadakilaan, halimbawa ng buhay, subukan ng buong Diyos, kamay namin ang lahat. Iligis ng buhay ang kahalitan, mahalik ang bihis ng iyong kalooban. Amang Santo Domingo, nakabanal-banal, ilaw ka sa sandaigdigan, ipinag-iiwan. Iyong kadakilaan, halimbawa ng buhay, subukan ng buong Diyos, kamay langit ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon nasa ikalabing-pitong linggo sa karaniwang panahon. At tayo po ay nasa ikalawang araw ng ating nobena sa karangalan ni Amang Santo Domingo bilang paghahanda sa kapistahan ng ating parokya. Upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, ating ngayong aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ngunit sa Diyos nagkainasa. At sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan nila. Pinupuri ka namin, tinalaman ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin. Dahil sa dakila mo angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon Jesucristo, bugtong lahat. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal ng banal. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang Jesucristo, ang kataas-taasan, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang, 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 hanggang. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kung hindi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw,
Mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ang hukom ng buong daigdig." At tumugon ang Panginoon, "Hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan," wika ni Abraham. "Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon." Tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, "Kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon." Tugon sa kanya, "Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa po ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin?" Sinagot siya, "Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon." Sinabi pa ni Abraham, "Mangangahas po uli ako. Kung 20 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon." Muling tugon sa kanya. Sa katapusay sinabi ni Abraham, "Ito na lamang po ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon." Tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinatanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinatanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinatanggap. Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kumublimay kita niya yaong hambog at pasikat.
Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam panatag sa iyong piling. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinatanggap. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinatanggap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, noong kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang atin. Hallelujah! Tinanggap ng Diyos Ama ay matawag. Hallelujah! Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin nang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong maihain sa kaniya.
At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humingi ng itlog? Kung kayo masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kaniya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Minsan daw ho ay mayroong mga journalist, mga reporter, ang lumapit noon sa Santo Papa, si Pope John Paul II. At halos bawat isa sa kanila, ang sinasabi sa Santo Papa ay, Holy Father, please pray for me. Mahal na Santo Papa, ipagdasal niyo po ako. So marami-rami na yung nagsasabi nito hanggang sa nagsalita ang Santo Papa. Okay, I'll pray for you. But do you pray? Sige, magdadasal ko kayo. Pero kayo, nagdadasal ba kayo? Tayo ba? Nagdarasal ba tayo? Ano ba ang ating ipinapanalangin? Ano ba ang ating panalangin? Marami tayong gustong sabihin sa ating mga dinadasal. Kaya sa pananalangin, lagi nating iniisip na nakikinig ang Diyos sa atin. Totoo naman po yun. Sa pananalangin, nakikinig ang Diyos sa atin. Sa kabilang banda, ang pananalangin din ay isang paanyaya na makinig din tayo sa gustong sabihin ng Diyos sa atin. Ang ating po pagbasa ngayong linggong ito ay ayon kay San Lucas at narinig natin ang kanyang version ng Ama Namin, ang Our Father o Lord's Prayer, ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Ang modelo ng pananalangin na ibinigay ni Jesus sa atin. So bakit ho modelo? Sapagkat ang sabi ng Ebanghelyo, ang sabi ni Jesus, this is how you are to pray. Kung kayo mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Sabi ho ni Santo Tomas de Aquino, St. Thomas Aquinas, prayer is the interpreter of desire. Ang pananalangin ang nagpapahayag. Sa pananalangin, ipinapahayag ng bibig ang nilalaman ng dibdib. So merong ninanais ang ating mga puso at ang panalangin ang nagbibigkas ng pagnanais na iyon. The words of prayer on our lips articulate the desires in our heart. Sa pananalangin, ipinapahayag ng bibig ang nilalaman ng dibdib. Kaya nga sa Ama Namin, tinuturo sa atin ni Jesus hindi lamang kung ano ang dapat ipanalangin, kung hindi paano dapat manalangin. Kumbaga, yung order o yung pagkakasunod-sunod kung paano tayo dapat manalangin. So the Lord's Prayer is not only an interpreter of our desires, but also a teacher of our desires. The Lord's Prayer teaches us the right ordering of human desires. Balikan ho natin yung bersyon ng Ama Namin kay San Lucas. So una, tigit sa lahat, ay tatawagin nating Ama
ang Diyos. Ama namin, sambahin nawa ang ngalan mo, magsimula na sana ang iyong paghari. At pagkatapos noon, ayon kay San Lucas, ay yung ating mga dinadasal, bigyan mo kami ng aming mga kanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Kaya sa ganitong diwa, ay ano pa nga ba yung pinaka-epektibong dasal kung hindi walang iba, kundi ang panalangin ay tinuro ni Jesus mismo sa atin. So kakaiba ang Ama namin sapagkat si Jesus mismo ang nagturo nito sa atin. Ngayon kapag tayo may mga ninanais, atin ito pinagdarasal, ibig sabihin ba ay ibibigay na ito ng Diyos agad? So yan ang ating dasal. Sabihin natin, Father, nagdasal naman ako Bakit hindi tinutugon ng Diyos yung aking panalangin? Tapos sasabihin natin, Father, di ba ang sabi ng Ebanghelyo ngayon, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakasumpong. Pumatok kayo at ang pinto'y bubuksan. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Mukhang napakadali lang naman pala. So, pwede natin isipin kung ganoon na si Jesus o ang Diyos ay parang genie, parang Santa Claus, o kaya parang ATM. Just ask at ibibigay ito sa iyo. Kaya nga, yung pagkasabi natin ng Panginoon ay pwede nang mapalitan ng Panginoon. Sa halip na Panginoon, sasabihin na natin, Panginoon. Ask and it will be given to you. Pero pagpapatuloy po ng ating Ebanghelyo sa linggong ito, ang sabi ang Diyos ay tulad ng isang magulang. At ang magulang, minsan, ay naghihintay muna na humingi ang anak. Siyempre, bilang magulang, alam naman ng magulang kung ano ang kailangan ng anak. Pero ayaw niya na maging masyadong palagay ang loob ng anak na ibibigay agad-agad ang lahat kahit hindi pa sila humihingi. At kahit humingi na ang anak, hindi palagi ibinibigay ng magulang ang hinihingi ng anak agad-agad. Ang tunay na mapag-alagang magulang na natural na nagmamalasakit at ang nais ay ng pinakamabuti sa anak, sinasaalang-alang din ng magulang na nabubuo ang ugnayan o ang relasyon nila bilang mag-ama o bilang mag-ina habang ibinibigay ang kailangan ng anak. Ibig sabihin, ang magulang ay hindi pwedeng parang vending machine na basta na lamang pipindutin upang makuha ang gusto ng anak. At ipinapakita ng ating Ebanghelyo sa linggong ito na ganoon din ang Diyos. Sa katunayan ay higit pa doon ang Diyos. Higit pa sa isang mapagmahal na magulang. Ang Diyos, at ng magulang, ay pinapahalagaan ang relasyon, ang ugnayan, kaysa sa simpleng pagbibigay lamang ng mga biyaya. Kaya nga, kung ang mga magulang sa lupa ay kayang magmahal ng ganito para sa kanilang anak, gaano pa kaya ang Diyos na tunay na nagmamalasakit para sa kanyang mga anak. Tulad ng isang magulang, God teaches us that what He gives is what is best for His children. Minsan, ang sagot ng Diyos ay diretsyong agad-agad, ibinibigay sa atin ang ating mga hiling. Minsan, ang sagot niya ay hindi. Minsan, ang sagot niya, hintay muna. For like a parent, God gives what is best for us. Kaya po sa ating pagninilay, ngayong 17 linggo ng karaniwang panahon, kumusta ba ang ating buhay panalangin? Gaya ng tanong noon ni Pope John Paul II, do we ourselves pray? Tayo ba mismo ay tunay na nagdarasal? At kung tayo nagdarasal, ano nga ba ang pinapanalangin natin? What do we ask? What do we seek? What do we knock for? Nakikita ba natin kung paano pinagtitibay ng ating pananalangin ang ating ugnayan sa Diyos? Si Santo Domingo po na ating patron ay nakilala siya as someone speaking to God or speaking
about God. Ang kanya naging buhay ay isang buhay ng panalangin, nangungusap sa Diyos at nangungusap tungkol sa Diyos. Gayon din po ang panyaya sa atin. Nanawa, ang ating buhay ay maging isang buhay na umiinog, walang iba kung hindi para sa Diyos. Isang buhay ng panalangin, isang buhay na panalangin. Magsitayo tayo at ang ating pahayag, ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tinuturuan kami ni Jesus na buong tiwalang manalangin sa iyo, Ama. Idinudulog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at ng buong simbahan. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Leon na aming Papa, mga obispo, pari at diakono, masalamin nawa sa kanila ang pag-ibig mo. Ama, sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng aming bayan, magsilbi nawa sila bilang mga tagapangalaga at tagapagtanggol ng mga dukha, mahihina at walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinanghihinaan ng loob, sanhi ng mga pagsubok at problema, manatiling bukas nawa ang kanilang puso sa kabila ng mga suliranin, sapagkat ikaw, Ama, ay sumasa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga nakatatanda, naway mapuspos sila ng galak at maging matatag sa anumang kanilang pinagdaraanan sa buhay. Patuloy nawa silang kalingain ng mga taong tunay na nagmamalasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, taas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sama din po natin sa ating mga panalangin ating mga kapatid na naapektuhan itong mga nagdaang bagyo. Nawa sa ating munting paraan, tayo din ay makatulong sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama na mapagmahal, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong mga anak. Tulungan mo kami lumago sa pag-ibig at paglilingkod sa isa't isa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayong aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magbabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Sa iyong kagandaang loob, kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming nalikdan dahil sa aming pagkamasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan. May manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa taong hamak upang may kapwa kaming makaligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon ng aming Papa at ni Elias sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni Santo Domingo de Guzman na aming patron, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang mapagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso. At iagyan mo kami sa lahat ng masama. Hilihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo, Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Awa ka sa amin, Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Awa ka sa amin, Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Praise, my soul rejoices in God. To praise, my soul shall glorify the Lord. God who is mighty has done great things for me. Behold, the servant of God.
the people of God. To bless the name of the Lord. All generations shall call her blessed. Behold the servant of God. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad na ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pangalawang araw po ng ating novena, para sa piyesta po ng ating Santo Patron na si Santo Domingo, nagpapasalamat po tayo sa mga sponsors ngayong araw na ito. Ang BEC Pamayanan 2, ang Parish Renewal Experience, Knights of Columbus, Nagkakaisang Deboto ni Jesus Nazareno, Extraordinary Ministers of Holy Communion. Nagpapasalamat rin tayo sa ating choir, Friends of St. Dominic, and Barkadahan ni Santo Domingo. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayirin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. O kahangahangang pag-asa, iniwan mo sa amin. Nangako kang kami tutulungan, pagsapit mo sa kabilang buhay. O Ama, iyong tutin ang sa Diyos kami idalangin. Sa buhay na may kapinsalaan, ikaw ay ang tanglaw at gabay. Ang biyaya ay iyong igawan ng maligtas sa kasamaan. O Ama, iyong tutin ang sa Diyos kami idalangin. O kahangahangang pag-asa, iniwan mo sa amin. Nangako ka kami tutulungan, pagsapit mo sa kabilang buhay. O Ama,
sa Diyos kami idalangin. Sa buhay na may kapinsalaan, kaway ang tanglad at gabay. Ang biyaya ay umigawan ng magligtas sa kasamaan. O Ama, iyong tutwin ang sa Diyos kami idalangin. Picture taking na po ang buong parokya, lahat ng nagsimba, kasama ng ating Mass Presider, Father Felix de los Reyes, OP po. At ang ating Father Rector, Father John Stephen Bessa, OP ng UST Angelicum.